Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Tinitiis ka ba ng lalaki? Hindi ba siya nagpaparamdam sa iyo? So ladies, ito yung pwede mong gawin kapag ginagawa ito ng karelasyon mong lalaki sa iyo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating aalamin. Alam nyo, ang mga lalaki kapag ginagawa nila ang ganyan sa iyo, may mga dahilan. So, ano rin ang pwede mong gawin kapag ganyan ang pakikitungo ng lalaki sa iyo? Number 1, ito yung huwag kang maghabol. Kapag hindi ka na pinapansin ng lalaki, dinededma ka na hindi siya nagbibigay ng kahit anong explanation, ipakita mo rin sa kanya kung ano ang pakiramdam ng ginagawa niya. Okay? Kung ano yung ipinapakita niya sa iyo, ganun din ang ipakita mong pakikitungo mo sa kanya. Kung dinededma ka, dedmahin mo rin siya. Hindi siya nagpaparamdam sa iyo, ibalik mo rin sa kanya ang ganun. So literal na ipamukha mo rin sa kanya ang ginagawa niya. Okay? Huwag kang maghahabol. Huwag kang magpapakita na ikaw ay nalulungkot, umiiyak, nagtatanong lagi kung bakit ka ganyan. Never, never, never. Okay? Alam mo, kapag ganyan din ang gagawin mo, sigurado na siya rin mismo ang matatauhan. Maghuhunos dili yan. Kasi kapag nakikita niya na parang hindi ka naman apektado, matatauhan na rin siya sa kanyang ginagawa. Okay? Effective yan, ladies. So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung huwag kang mag-panic at mag-overthink. Actually, ito na talaga ang agad-agad na reaksyon ng nasa ganyang sitwasyon. Siyempre, mahal mo ang tao na yan. And then all of a sudden, bigla na lang ganyan ang ginagawa niya sa iyo. Talaga namang mapapaisip ka. Mahal na mahal mo yan, magpapanik ka talaga, mag-aalala ka, mag-overthink ka, hindi ka makatulog, di ba? Kasi kahit anong contact mo sa kanya, nagre-reach out ka sa kanya, pero dinededma ka, mas lalo ka tuloy napapaisip, di ba? So ladies, kapag ganyan, itigil mo na yan, okay? Hindi maganda kapag ganyan ang nangyayari sa iyo. Madalas yan ay merong kalokohan behind ng kanyang mga actions. Maliban lang kung talagang meron kayong pinag-awayan, di ba? May something na nangyari sa iyo na hindi nyo na-resolve agad. Maaring ganun. Pero kapag wala ka namang makita, maisip na dahilan, siya ang dahilan. Okay? Sa halip na mag-overthink ka at talagang mag-panic ka, i-divert mo na lang yung attention mo sa ibang bagay. Of course, mahirap gawin yan, pero huwag kang mag-dwell sa ganyang sitwasyon, okay? In reality, mahirap yung ganyan. Siguro yung initial reaction and gagawin mo ay talagang mag-reach out. Pero kapag matagal na ang lumipas na araw, tapos ganyan pa rin, stop na, okay? Talagang sinasadya niya yan. May dahilan yan at madalas mayroon yang iba, okay? Kaya huwag mo na ring paglaanan ng oras yan. Sayang lang ang oras at buhay, panahon, effort mo dyan sa tao na yan. Number 2. Number 3, eto yung bigyan mo siya ng space. Oh, yun ang isa sa the best na gagawin mo. Di ba? Hindi ka na niya pinapansin. Niha-niho, wala siyang explanation, dinededma ka. Di ba? So, ibigay mo yung kagustuhan niya. Okay? After na naibigay mo yun, huwag kang makikipag-communicate. Huwag kang magpakita ng sign na ikaw ay affected sa kanyang mga ginagawa. Diba? At kapag ganyan ang ginawa mo, siya rin ang titigil at unang-unang makikipag-usap sa iyo. Kaya kapag ganun ang pinapakita at ginagawa ng lalaki sa iyo, ibigay mo ang kanyang kalayaan. Kung ano yung gusto niya, sige lang. Yung space na yan, nandyan yan. Huwag ka nang lumapit. Huwag ka nang mag-reach out. Kapag ganun, mababaliktad ang sitwasyon. Kasi ang lalaki, hindi niya matatanggap na ganun pala ang gagawin mo, di ba? Nabaliktad na tuloy ang sitwasyon. Sa halip na ikaw, yung nasa losing end, siya na ngayon ang nandoon, di ba? So ayan po, ang number 3,
Number 4, eto, mag-focus ka sa sarili mo. So, since wala namang explanation sa mga ginagawa niya, sinubukan mong mag-reach out pero negative ang ginagawa niya, di sige, di ba? Ganyan pala ang gusto mo. Di manahimik na lang ako. So, ganon ang gagawin mo. Sa halip na magmukmuk, maging malungkot, umiyak, kabaliktaran ang gawin mo. Mag-focus ka sa personal na buhay mo, okay? Get alive or magpaka-busy ka, okay? Humanap ka ng mga bagay na madadivert yung attention mo, okay? Alam mo, kapag ganon, ay mas mabilis na ma-overcome mo yung ganyang pinagdadaanan mo. At once na naging okay ka na, sigurado na pagtatawanan mo lang ang pinaggagawa ng tao na yon. Hindi ka manghihinayang sa kanya, okay? So, mag-focus ka sa sarili mo, magpaganda ka, okay? Lumabas ka, gumala ka, okay? Or, maging busy ka sa mga gawain na alam mo na magbibigay sa iyo ng additional na pinagkakakitaan, okay? Mas maganda yan para mawala na lahat yung thoughts mo doon sa tao na yon. Sigurado na mas mabilis kang makalimot doon sa mga pinaggagawa niya sa iyo. Number 4. Number 5, eto, yung alamin mo ang dahilan. So, pwede rin naman ito, di ba? Kasi napakahirap naman na ikaw na lang ay walang kaalam-alam kung bakit na lang siya nagiging ganyan. So, paano? Hindi mag-reach out ka, okay? Kausapin mo siya. Pero kapag ginawa mo yan na gusto mong makipag-usap at dinedidma ka pa rin, ayaw niyang magbigay ng any explanation, ay nako, stop na yan, okay? Wala ka nang makukuhang magandang reason on his part. Sinasadya na niya na gawin yan sa iyo. Kasi meron na talaga siyang iba doon. Yung pananahimik at pagdededma sa iyo, ikaw na mismo ang umatras. Huwag ka nang mangulit, okay? His silence says it all. So kapag ginawa mo naman na magtanong, mag-reach out sa kanya, pero negative ang approach sa iyo, hanggang doon ka na lang, okay? At least, nag-try ka, okay? From there, you must need to accept the fact na talagang hanggang doon na lang. Kumbaga, naglagay na siya ng barrier na, whoops, huwag kang mag-cross dyan sa line na yan. Parang ganun na ang ginagawa niya sa iyo. At dyan ka na mag-umpisa ulit. Okay? So, ayan po. Ang number 5. Number 6, eto, yung move on. Okay? Mag-move on ka na. Okay? Kasi sinubukan mo na nag-reach out ka, pero wala So, ito na yung time na, sige, ibigay ko na ang kagustuhan mo. Ganun yun. Huwag ka nang mag-dwell sa ganyan. Kasi pinapamukha na niya sa iyo na ayaw na niya. Okay? Talagang dadaan ka rin sa proseso. Pag-iiyak, pag-question sa sarili mo, ano ba ang nagawa kong mali? Lahat yun ay talaga namang mahirap, di ba? Dadaan ka talaga sa ganyan. Unless kung ikaw ay strong woman at talagang malakas talaga yung tolerance mo sa ganyan, siguro mas madali kang makamove on. Pero move on ka na talaga. Umalis ka na dyan. Okay? Alam mo, kapag naka-move on ka na dyan, sigurado na matatawa ka na lang sa mga pinaggagawa mo, sa pinagdaanan mo. Kasi hindi siya worth na tao. Okay? On the process of healing ka pa lang, pero siya ay andun nagsasaya. Pero huwag ka, darating din yung oras at kung ano yung pinagdaanan mo, mangyayari din yon sa kanya. Okay? So, hayaan mo na. Mag-move on ka na. Number 6. So, ayan po, ang ilan sa mga pwede mong gawin kapag ang karelasyon mong lalaki ay dinededma ka na. Wala siyang pakialam sa iyo. Pinapamukha niya sa iyo na ayaw ka na niya. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,